Asin Mega Force Patrol, DCGB Bareta alas 12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Biyernes po ngunyan, petsa 6 sa bulan kan Enero 2023. Inang Bareta alas 12 asin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Mardela Daing Iba. And outside lang sa mga darakulang bareta ngunyan sa lado lokal. Comelec Albay asin Legazpi City Vice Mayor Bobby Cristobal daing na makomento sa grant order na ipinaluwaskan Commission and Bank. May kinaraman sa verified motion for leave to intervene. Resolusyon na naghahagad din alokasyon in fundo pambakalin preskong paroy kan paraoma ibubusol sa sangguniang panlalawigan kan Albay. Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory Blood Center nangapudan sa mga ospital na magkondukta nin mobile blood donation. Mga naapektaran kan makusog na pagura na sin pagbaha sa rehiyon natawanan nin tabang kan DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, presyo ka mga gulayon posibleng magpuon na magbaba sa masunod na semana. 1,024 na kaso nin overspending sa election pon kan 2010 sa kod 2013 ibinasura kan Comelec. Mga OFW na naapektaran kan airspace shutdown nakahali na sa Clark International Airport. Dugang na sweldo kan mga paratukdo hinagad kan sarong grupo sa gobyerno. Sa ibang nasyon, XBB.1.5 posibleng maging sunod na major subvariant kang COVID-19 sigon sa sarong university epidemiologist sa UK. Asin sa lado nin sports, sa PLDT High Speed Hitters may bago ng head coach para sa kawat sa Premier Volleyball League. Yan ang headlines ngunyan si Detales ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Dahil nanguna makomento ang Commission on Elections Albay sa ipinaluwas na grant order kang Commission and Bank na pirmado ni Chairman George Erwin Garcia, may kinaraman sa motion ni Legazpi City Vice Mayor Bobby Cristobal para sa verified motion for leave to intervene and or file answer katakod sa pigahampang na disqualification case na Alcalde Geraldine Rosal. Sa paghuron kan DCGB News kay Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunaw, sinabi niyang aktibo ang kaso asin bako papinal asin executory ang desisyon kung kaya dahil pa sinda magkakataon in komento bantang pigalat paninda ang direktiba halis sa sentral nindang opisina. Sa ibong lalado, sinabi man ni Vice Alcalde Bobby Cristobal na dahil man siya makomento dahil ta habo niyang ma-preempt ang proceedings kan Comelec Nasyonal. Nagtao man nin asigurasyon si Cristobal na ang pagkapadagos sa iya o kapadagos siya sa iyang trabaho na maserbihan ng mga Legaspeño asin masunod ang ley. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Nakatalaan na ibusol sa Martes sa regular na sesyon kan sangguniang panlalawigan kalalbay ni Committee on Agriculture Chairman Board Member Jerry Palmiano ang sarong resolusyon na naghahagad sa gobyerno probinsyal kan Albay nin alokasyon nin fundo parte kan subsidiya sa National Food Authority bilang pagbakal nin mga preskong paroy sa mga paraoma sa probinsya sa kantidad na 15 pesos kada kilo. Sinabi ni Palmiano na nasabing lakdang gigibuhon matapos naman untaran na ang gobyerno sufisyente ang pigtataong tabang aro kan distribusyon kan mga seedlings, abono asin iba pa alagad, pagabot kan aranihan na papabayaan na ang mga paratanom. Sulumenting ang mga clean and dry na paroy ang pigbabakal kan NFA kun kaya sa prebalong parabakal pigdadarakan para omaan sa iyang o asendang produkto asin napipirita na maipabakal sa hababang presyo. Sigun kay Palmiano, katuyuhan ka na sabing lakdang na masiguro na natatabangan ang mga paraoma asin pagsiguro na sufficiente ang pagkaon sa probinsya, partikular ang paroy asin bagas. Nangapudan si Dr. Alan Lucanyas, Laboratory Administrator ng Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory Blood Center sa mga ospital sa mga probinsya kan Albay, Catanduanes, Masbate, sin Sorsogon na magkondukta na sindanin kanya-kanyang mobile blood donation tanganing makatipon ng dugo. Sigung kay Lucanyas ang mga pasyente kay puwan ng dugo ang dapat na maghanap ng donor asin darahon sa indang opisina dahil ang tabasado sa ley maigot na pinagbabawal ang pag-extract ng dugo sa mga ospital pero na sanakon in very extreme emergency ang sitwasyon. Habang apudan ni Lucanyas ginibo dahil ang tanang sa
sa critical na low status ngunyan ang supply ng dugo sa laboratorio kung sa iyang ipinaliwanag na day na manaabot ang numero kan blood bag sa kada blood type na ipinagtalaan kan Department of Health o DOH. Sinabi ni Lucanias na naging hababa ang numero ka mga natipo na dugo ka mga bulan ng Oktubre, Nobyembre asin Disyembre mientras na piglalauman naninda nasa primero asin ultimong quarter kan taon tanganing limitado ang nagkakondukta nin mobile blood donation. Mantang nangapudan man si Lucanias sa mga Bicolano na willing asin kwalipikado man na magdona ng dugo na magpasiring sa seneng opisina tanganing makatabang sa mga pasyenteng nangangaipo nin dugo. Sobra sa 11,000 pesos na kantidad din tabang ana ipadara kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang naapektaran kan makusog na pag-uuran asin baha sa rehiyon. Sigun sa ahensya, 26 and family food packs ana ipadara ninda sa mga pamilya sa Kamalig Albay. Uminabot naman sa 74 pamilya na kompuesto nin 265 individual ang paramientras na nasa evacuation areas. Sa datos kan DSWD Bicol, tulong munisipyo, tulong barangay, 48 pamilya asin 162 ang apektado sa Camarines Sur, mantang saro sa munisipyo, sarong barangay, 26 na pamilya asin 103 na persona ang apektado sa probinsya kan Albay. Sinabi ka na hensya na nakahanda na ang 41,486 na family food packs, 50,840 mga non-food items asin 5 milyon pesos bilang standby fund. Sa ngunyan, maigutan monitoring sa sitwasyon sa 6 na probinsya kan rehiyon, tanganing makapagpadara naman nin magkakanigong asistensya. Taganing mas mapahiwas asin mas dakol na mga daraganyo sa matatawan ng serbisyo medikal kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay nagdugang nin bagong arangkada banwak mobile lab and clinic bus. Iningunyan an wagbang ipinaganunsyo ng alkalde Alwin Baldo kung saan an ABMLC bus mas dakula asin fully air-conditioned. Sigung kay Baldo, pero sa mas regular na serbisyong pigtatao, arugan blood testing asin x-ray, available naman ang prenatal ultrasound para man sa mga bados. Sinabi ni Baldo na ang ABLMC paramientas na makaka-istasyon sa Daraga COVID Court bago punan ang paglibot sa mga barangay sa munisipyo ang mga ma-avail ka mga serbisyo kan bagong arangkada banwa mobile lab and clinic bus pwedeng magpasiring sa COVID court pun alas 6 din aga sagod alas 3 din hapon, Lunes sagod Biyernes asin darahon ang mga dokumento sa arugan certificate of indigency, residency, valid ID asin doctor's request alagad kuwara ng request. Sinabi ka ni Baldo na may doktor duman na pwedeng mag-check up asin magtao nin request. Gustong patuodon kan Civil Service Commission o CSC Region 5 ang publiko sa online o digital na transaksyon tanganing nakaschedule na gabos ang mapasiring sa nasabing opisina. Iniyan sinabi ni CSC 5 Director Daisy Punzalan Bragais kung kay po nang mag-secure nin online appointment bago makapasiring sa opisina kan CSC Region 5 o kaya sa mga kanya-kanyang field office sa bilog na rehiyon. Sigun kay Bragais, aplikable ang siring na proseso para sa mga aplikasyon para sa grant in eligibility, certifications as in issuances kan mga authenticated copies nin certificate of eligibility. Kung kaya tanganing makapag-secure nin appointment ang sarong aplikante, kay puha na magduman sa link na bit.ly/onsked as in duman mapili sindanin schedule para magpasiring sa opisina tanganing makapag-sumitir nin mga dokumento. Sigun kay Bragais sa pagikan na siring na proseso, mapapadali man asin makakasiguro na aplikante na talagang ma-entertain siya pag-abot sa opisina. Mientras nasarap pa sa pag-iwasan niyon pagkakaburyo kan mga aplikante. Nasasabutan man ni Bragais na igwanin nagkakapira na posibleng madifisilan sa nasabing proseso alagad. Sigun sa iya, pag nagpupuan talaga, igwanin mga maeksperiensyang kadifisilan alagad, minadagos na sana ini asin matuloy-tuloy kapag nasanay ang gabos. Darakan 8-week curriculum may kinaraman sa Learning Recovery Program ng Department of Education o DepEd Bicol. Naglangkaw o medyo nakabawi na ang mga estudyante sa learning gap na na-eksperyensyahan darakan kainitan kan pandemya. Sigun sa tagapagtaram kan DepEd Bicol na si Mayflor Humamil, nahiling na ninda ang pag-improve ka mga estudyante lalo na ang grade 1 and 2 asin 3 pag-abot sa literacy asin numeracy
na iyuan talagang nairehistrong may dakulang kakulangan sa mga estudyante. Sigong kayo mamil, sa likod kang progresong nahiling ninda sa mga estudyante padagos man giraray ang pagmaliugot kan sa indang opisina na matabangan ang mga ini dahil sa kakusugan kan pandemya. Dugang ni mamil, padagos ang pagrealisar ninda sa sendang Learning Recovery Plan o LRP na iyuan pioneer sa bilog na nasyon na pigbe-benchmark man kanibang riyon. Ang LRP madurar nin tulong taon asin piglalao man sa laog kini matataparan ang gabos na learning gap kan mga estudyante. Nagkaiguan in pagdiskutir manungod sa manlain-lain na aktibidades asin programa kan Vice Mayor ASEAN Regional Vice Mayors League of the Philippines o VMLP kasuhapon sa opisina kan Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol sa pamayon ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kay ba si Vice Alcalde Marisa Velitario kan nabwa sa ginibong courtesy visit ni Velitario. Inian impormasyon na susugman sa Facebook post kan nasabing departamento kung saan parte kan nasabing pagbisita an paghuhuron may kinaraman sa pagpapahiwas kan kapasidad kan gabos na miyembros kan sanggunian tanganing mapakarahipan sa indang paghibukan sa indang mga trabaho asin responsibilidad sa pagserbis sa publiko. Binisita ni World Food Program o WFP Representative and Country Director Brenda Barton kay baan sarong estudyante kan Wageningen University na si Enrico Aloy ang opisina kan gobyerno probinsya ng Albay sa pamayon ni Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman kamang nakaaging aldaw. Presente sa nasabing pagbisita si Albay Public and Emergency Management Office o APSEMO Chief Dr. Cedric Daep asin Brenda Baito mantang ang gobernador man pinagrepresentar ni Provincial Administrator Sheila Onrubia de la Cruz ang nasabing grupong halis sa Roma sarong organisasyon sa irarom kan United Nations na minataon in food assistance sa bilog na kinaban asin ang pinakadakulang humanitarian organization asin ang leading provider nin school meals. Dakulan kaugmahan asin pasasalamat ngunyan ni Legazpi City Health Office Head Dr. Fulbert Alec Gallego matapos na mapangaranan bilang saro sa semi-finalist sa Riyon kan Civil Service Commission Pag-asa Award Individual Category. Sinabi ni Gallego na kanakalis na taon nagresibi man siya nin parehong pagmidbid halit sa lado nasyonal. Grabe ang pasasalamat ni Gallego sa mga personang nagtarabang asin nagtao sa iyan ng inspirasyon tangan ng gibunan sa iyang dekalidad na serbisyo pang salud. Sa nakalis na 23 na taon, sigun kay Gallego ang pagmidbid gigibuon niya asin maserbing inspirasyon para sa iya tangan ni ipagpadagos ang mga magagayo na programa asin serbisyo para sa mga Legazpenyo. Yan po primerong kabdang ka mga bareta nyato sa lado lokal. Bareta alas 12. Ang bareta nyato sa lado nasyonal, ibang nasyon is forces in iba pa makalistang kayo. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. sa
sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng alternatibo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga po napakalaki po ng aking mga pagbabago sa aking nararamdaman sa ngayon. Hindi pa nakakatikin mo itong produkto ng alternatibo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Garrito, taga-bayan ng Mineral Lacan, 54 na taong gulang. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa pagkapadagos kong Bareta alas 12 sa Bareta sa Lado Nasyonal, posibleng magpuunang bumaba ang presyo ng mga gulayon sa mga masunod na simana. Sigon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mapuuna ang produksyon kan sibulyas sa ikaduwang simana o Enero 15 kasakay kan piglalauman na pagbarato ka mga fertilizer. Ipinahayag ni SINAG Chairman Rosendo So na dakulan impluensya kan international commodity prices sa lokal na presyo kan fertilizer kung kaya posibleng magbarato na ang mga gulayon. Halos sa dating 2,500 pesos kanakaging taon, buminagsak na ini sa 800 pesos ang kada 50 kilo kan mga abono. Idinagdag pa niso na pwedeng sa Pebrero o Marso mamamatean na ang pagbarato ka mga gulayon kasabay na ang sibulyas. Ibinasura kan Commission on Elections sa COMELEC ana 1,024 kaso nin overspending sa eleksyon pon kan taon 2010 asin 2013 na national asin local elections. Sa pagi kan resolusyon ay pinapublikar kan poll body, ibinasura kan Commission on Election an 437 na overspending cases gikan sa 2010 national asin local elections asin 489 na overspending cases man kan 2013 na national asin local elections na nakapendyente pa man giraray an preliminary investigation as in resolution. Ang nasabing dismissal sa sugman sa kaso kan Supreme Court na Joseph Roble Peñas versus Commission on Election. Sa nasabing kaso, hinatulan kan Korte Suprema ang COMELEC nin guilty sa inordinate delay sa pagresolber sa nasabing election case na iwinalat na nakapindyente ang resolusyon kung kaya dahil digdi
Ibinasura kan Korte Suprema ang formal na reklamo sa eleksyon. Enot kini ang nasabing desisyon nagbusol kay Commission on Election Law Department Director Maria Norina Tangaro Kasingal na magsumitir ng rekomendasyon sa pagbasura sa mga siring na kaso na kinaimbweltohan kan 2010 as in 2013 national as in local elections. Nakalarga na gabos na overseas Filipino workers na kasabay sa mga biyahero sa Clark International Airport, Pampanga na naapektaran kan airspace shutdown kan bagong taon. Kasabay ang 250 na OFWs na pasahero sa Clark na pasiring sa Qatar as United Arab Emirates sa sobra 56 na biyahero na naapektaran kan flight cancellations. Kinumpirmar ni Attorney Falcone Millar, Regional Director kan Overseas Workers Welfare Administration of OWA Region 3, na tulos nindang inasikaso ang mga stranded na OFWs. Siniguro man ni Millar ang kandaan kan OWA sa pagtaon ng solusyon sa problema ka mga OFW na o kaya sa daig piglalauman na pagkakataon. Hinagad kan mga paratukdo ang dagdag sweldo sa gobyerno kasabay kanahalangkaw na inflation rate sa nasyon. Sigon kay Alliance of Concerned Teachers o ACT Chairperson Vladimir Ketua, dapat gibuo na prioridad ini kan gobyerno ngunya na taon. Makakaresibi ang mga public school teacher 1, 2 as in 3 ni net take home na 23,000 hasta 27,000 pesos ngunya na taon na harayo sa 33,000 na family living wage base sa government data. Matatandaan Disyembre 2022 na irehistro ang 8.1% inflation rate sa nasyon. Iniyan pinakahalangkaw na inflation po Nobyembre 2008 mantang doble ang dakula kumpara sa 3.1% inflation rate kan Disyembre 2021. Ipinahayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na gigibunan ng espersos kan sa indang ahensya na may busol ang Budget Modernization Bill sa nasyon. Sigung kay Pangandaman, prioridad kan ahensya ang pag-institutionalize kan cash budgeting system o CBS, takani magkaigwanin magkakanigo na cash budget ang mga ahensya kang gobyerno na gagamiton sa laog din sarong taon. Tinawanin doon kan opisyal na sa irarom kang kada mga ahensya dapat nagagamit ng tama ang pondo na pigtagama para sa mananlain ng mga programa as yung proyekto kan gobyerno. Makusog na pigtututukan ni House Committee on Banks and Financial Intermediaries Vice Chairman Sin Albay Representative Joey Salceda ang mga aksyon may kinaraman sa glitch na nangyari sa mobile bank account sa lindungkan BPI. Tinawanin doon ni Salceda sa BPI na tolos ibalik in kaso igwaman ng kwartang nawara sa mga depositors dahil sa nangyaring double debit transaction incident. As in, na dapat papirmahon pa nin waivers o quit claims. Pipat latag mana ni Salceda ang BPI nin konkretong lakdang para masiguro na day na maotro ang insidente. Pipasiguro man ni Salceda na makapagkondukta ng investigasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para maraman ang kausa kan insidente asin matumbok ang kaluyahan sa online system kan BPI asin kan sa tuyang banking system. Dila digdi ipapasumitir ni Salceda nin report ang BSP sa Kamara. Nagrekas ang fixed broadband as in mobile download speed sa Pilipinas kan Disyembre kan nagkaging taon. Inibase sa Ookla Speed Test Global Index kung saan nagitaas ang fixed broadband median speed sa 87.13 Mbps alis sa 81.42 Mbps na narehistro kan nagkaging bulan. Napagaraman na ang latest download speed katumbas din 7.1% month-to-month improvement para sa fixed broadband. Nangangulugan ini na nagkaigwa ng 26.39% improvement kan magpuon ang Marcos administration kan Hulyo 2022. Ang mobile median speed naglangkaw man kan nairehistro ang download speed na 25.12 Mbps alis sa 24.04 Mbps kumpara kan Nobyembre 2022. Ang latest download speed katumbas nin 4.49% month-to-month improvement para sa mobile. Ikinaadit kan sarong health expert ang paglangkaw kan kaso ng Omicron sublineage na XBB 1.5 na bagong variant kan na naglalakop ngunyan. Sigun kay Dr. Ashish Jha, coordinator kan White House COVID-19 response, sa bulan kan Disyembre naglangkaw na sa 4 sagkoda 41% ang mga bagong infection kan COVID sa United States na dara kan XBB 1.5. Pareho man ang sinabi ni Maria Van Kerkhove, sarong epidemiologist na technical lead sa COVID-19 kan World Health Organization WHO kung saan konsiderado ining bagong variant na pinaka-transmissible na helang sa bilog na kinaban. Sa ngunyan, sinabi ni Jha na nagigibo na ninlakdang ang WHO para sa sublineage na ini ang sinpiglalaom man na ipapaluwas sa mga masunod na aldaw.
Nakabandera na ang Code White Alert sa National Capital Region o NCR para sa pista kanitom na Nazareno sa Lunes. Ipinahayag ng Department of Health o DOH Metro Manila Center for Health Development Regional Director Gloria Balboa na nakaalerto na ang mga ospital sa NCR para sa posibleng pagrusok ang pasyente. Ipapawagas naman ang Health Emergency Response Team sa Quirino Grandstand tanganing umalalay sa mga debotong makikisumaro sa kapistahan. Nagapilar man si Balboa sa publiko na sundon ang health protocols arog kan pagsulog ng face mask para makalikay sa ulakit kan na sabing helang. Nilinaw ka National Council on Disability Affairs o NCDA na bako para sa gabos sa produkto as in serbisyo ang diskwento para sa may kaninaan o persons with disabilities o PWD. Ina naging kasimbagan kan NCDA sa social media post kan sarong PWD kung saan magkaibang discount rate ang itinaw sa inda sa duwang magkaibang bake shop. Sigun sa NCDA, day kaibahan sa discount kan mga PWD ang mga cake as in pastries, imported noodles, quail eggs, sweeteners as in food supplements. Day man obligadong magtaon in diskwento ang saraday na tindahan arukan sari-sari stores, food stalls as in food court. Para sa medical service, igwaman in diskwento ang mga PWD sa mga hotel, restaurant, entertainment center as in domestic sea, air and land travel, maging sa prime as in basic commodities. Sa ibang nasyon, posibleng maging sunod na major subvariant kan COVID-19 ang XBB.1.5. Ilan sinabi ni University of East Anglia, UK, epidemiologist Paul Hunter matapos naman utaran na makaskas na paglakop kay ni sa Estados Unidos kung saan ini ang responsable sa pagkakaigwa ng 41% na kaso na nagpupositibo sa nasabing helang sa katapusan kan Disyembre 2022. Sigun kay Hunter, sa pagpuon kan Disyembre, kanakaging taon, igwanin 2% kaso sa US na kausa kan XBB.1.5 subvariant. Asin mo niyan, na bulan ni Enero, minabot na tulos ini sa sobra sa 50%. Sa kunyan na nasabing subvariant nakalakop na hali sa Estados Unidos, kung saan nanutaran ang mga kaso kaini sa nagkapirang nasyon sa Europa, siring kan United Kingdom, Germany, as in France. Mantang ang mga taga Singapore, as in India, nakarehistro naman ka nasabing kaso. Dugang pa ni Hunter na posibleng maging dominanting variant ini sa Europa sa katapusan kan Enero, alagad asigurar man ini na kaya kaining mamanihar an kan mga otoridad. Sa lado din sports, may bago ng head coach ang PLDT high-speed hitters para sa kawat kan team sa Premier Volleyball League. Inan kinumpirmar kan team kung saan si Ral Ricafort ang magiging head coach matapos ang 4 na taong trabaho sa Petrogas. Si Ricafort ang nagpagana kan Disyembre sa Gas Angel para sa kawat kaini sa 2022 PVL Reinforced Conference. Para sa pagiging coach kan PLDT, head coach man si Ricafort kan University of the Philippines Men's Volleyball Team as in assistant coach naman sa Women's Volleyball Team. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Sandy Toilet ang napod sa pigdevelop na imbensyon sa Brunel University sa Estados Unidos na may kamautan na makapag-crear nin sustainabling alternatibo sa pang-oral daw na buhay asin ang pagkakaigwa nin waterless toilet. Ang Sandy Toilet na imbento ni Archie Reed kung saan ang nasabing inobasyon day kay puhan o inobasyon day kay puhan na ikonektar sa mga sewage system as in day na ini nagagamit ng tubig sa kada best na ipa-flush ini day man ini nangangaipon ng plumbing o kuryente tanganing mag-operate. Ang nasabing imbensyon makakatabang sa kapalibutan as in nakakapag-konserbar kan katubigan dahil sigun sa pag-aadal sobra sang 2,000 na mga tao sa bilong kinaban ada bubuhay na wala nin malinig na tubig. Ang Sandy Toilet ang padagos pang pinag-adalan dahil ta nakatalaan nining itao sa mga residentes kan Sub-Saharan Africa kung saan dakulang problema ang paggamit nin kubeta. Istoryang naiiba. Sarong lalaki sa Idaho, USA ang nakaresibin ng Guinness World Record title matapos na maging ala Christmas tree an sa iyang barabas. Nakuha ni Joel Strasser ang world title na Most Beard Bubbles in a Beard kan sa abitan niya rin 710 na pidaso ng Christmas balls an sa iyang barabas.
Bakuna iniyan primerong beses na nakuha ni Strasser ang titulo. Kan taon 2019, kan enot niyang nakuha ang pagmidbid kung saan nasabit sa iyang barabas ang 302 na pedaso nin Christmas balls. Taon 2021, kan nasa 686 na Christmas balls ang nakasabit sa iyang barabas. Para sa Christmas balls, dakol ng nakuha si Strasser na titulo na may kinaraman sa paralabaan manin barabas asin kay bandig di ang most golf trees in a beard na may 607, most forks in a beard na may 126, most toothpicks in a beard na may 3,500, most clothespins on a beard na may 359, asin ang most chopsticks put into a beard in 1 minute na may 86 na pidaso. Enero 6, kantoon 1812 o 1812, kanamundag sa Balintawak si Melchor Aquino de Ramos o mas midbid bilang si Tandang Sora. Magiramduman na sa ibong sa iyang edad, binuksan ni Tandang Sora sa iyang harong para sa mga katipuneros na itinayaan sa ng buhay para sa revolusyon. Si Tandang Sora, 84 anyos, kan sikretong pagtiripon kan mga katipuneros sa pangenot ni Andres Bonifacio na ginibo sa iyang harong. Itinago niya mga katipuneros, tinawan ni pagkaon, bado asin istaran. Nagtabang man siya sa pagbulong sa mga lugadan na revolusyonaryo. Alagad siya dinakop ka mga Guardia Sibil sa baryo Pasong Putik sa Novaliches asin ikinulong sa Bilibid Prison sa Manila. Si Tandang Sora dinara ka mga Kastila sa Guam sa laog nindo 7 taon bago nagbalik sa Pilipinas kan Pebrero 26, 1903 sa edad na 91 anyos. Si Tandang Sora nagadan kan taon 1919 sa edad na 107 anyos. Mga dugang ina po ang kabilugang sa tuwing alas 12 mga bareta. Tinipon na kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangarang ka nagsurat ka mga bareta sa Newsbase si Jenny Matthew Valeran, si Angel Mustasa, sin Franza May Boras. Lado technical, kasabay niya to Ronald Baldo. Yaon man mga tugang sa sino pa? Si Ronald, si June, at saka si si Kuya Nems. Ginang nga na nagabos. Tiring man si Chief Ramir. Diyan po sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to sina Tricia Maridetana asin si Richard Astor. Kami man po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you and God bless. Have a nice day. Happy weekend. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.